Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos with the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our show. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. I'm telling you, this is really the perfect time to join our family. Why? Because we are now officially 7,520 subscribers. Konti na lang guys, 7,600 na tayo. Kaya guys, keep on helping, keep on subscribing, and keep on sharing all of our videos or this video or this channel to your friends, to your colleagues and family members. I'm very grateful. Thank you so much. God bless you all. Alright, so ang una natin pag-usapan natin today ay yung ano, no? Sinabi ni Senator Trillanes, okay? Dahil po, di ba, alam naman natin na ang mga generals or mga kapulisan, kasundaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talaga namang supportive ang dating Pangulo sa kanila. No? Lahat ng mga proyekto nila, lahat ng mga posisyon, lahat ng oportunidad, lahat ng pagtaas ng sweldo, ng promotions, ng allowances at kung ano-ano pa, no? Ay talaga namang at pagsuporta at talaga namang binibigay ng ating dating Pangulo. Ngunit kahapon po no naglabas ng pahayag si dating senador Antonio Trillanes no na ang International Criminal Court or ICC ay talagang nagpag-abot na ng komunikasyon sa PNP, Philippine National Police executives or maybe we can say generals dun sa Rodi Duterte's case. Kaya ang kasama niya dyan po ay ang chief PNP niya at ngayon ay ang general ang senador na si Bato de la Rosa. Ayan. Ayun po ang sabi niya, no? Now, talaga namang ano, no, nag-reach out na daw ang ICC doon sa 50 active and retired officials of the Philippine National Police in connection, no? Hindi po sa pambababae ni dating Pangulong Duterte, kundi doon sa drug war na pinasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte during his term. No? Ayun ang sabi ni sabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Ngayon, ano po natin, no? Kung sino po ba yung mga ano na yon? Sino ba yung mga generals, at least yung mga PNP chiefs natin? Okay? Yung PNP chief natin. Ito po talaga, okay, yan. Wait lang po tignan natin. Naging Pangulo po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula noong 2016. So hanapin po natin noong 2016. Yan. Okay. June yan, June 2016. Okay, yan. Ang una pong naging chief PNP niya ay si Bato de la Rosa. Nasaan ba si Bato de la Rosa ngayon? Siya po ay senador. Pero bago yan, naging ano po pa po yan? Bucor Chief. Oh? Hindi po Bukol Bucor Chief. Yan. Yung sa kulungan, Bureau of Correction, yan sa Muntinlupa. Yan. Pero, syempre, since ano po yan, naging ano po yan, Chief PNP noong 2016 ay July 1, 2016 hanggang April 19, 2018 nung retirement niya. No, nung retirement niya, naging Buford chief yan, na ngayon ay senador, tumakbo noong 2019, ngayon ay hanggang ngayon ay senador pa rin yan, pero kasama po yan ni uh, dating presidente Rodrigo Roa Duterte na maging nasampahan ng kaso sa ICC dun sa drug war niya, no? Susunod po diyan ay si Oscar David Albayalde, no? Naging ano po 'yan, naging chief PNP noong 2018 hanggang 2019. So in a way, alam niya rin ang ang mga ang mga ano na 'yan, no, mga tawag dito, mga kaso na 'yan. Alam naman niya. Pero nagkaroon po 'yan ng ano no, konting ano lang 'yan nagkaroon po 'yan ng parang kaso, no? Hindi po natin alam, parang basta may kaso po 'yan, allegedly, no, si Oscar David Albayalde. Tingin ko hindi 'yan tutulong dahil parang
nagkasamaan sila ng loob ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mapapansin nyo, wala naman siya sa limelight ngayon eh, no? Nung naging ano po yan, Chief PNP yan, noong 2018 hanggang katapos po ni Bato de la Rosa, April 19, 2018 hanggang October 14, 2019. Yan. Ito po, no? Ang susunod po diyan ay ay ang galing ha, si Attorney Archie Francisco Gamboa, no? Yan si Gamboa po ha, Archie Francisco F. Gamboa. Hindi po natin alam kung nasaan po yan, pero tingin ko ito ay talagang hindi po sinampahan. Nag-reach out na po ang ICC sa kanya. Naging ano po yan, OIC noong October 14, 2019 hanggang January 2020. Yan. Kasi po ano yan, no? Parang election yan, election din. Papuntang ay after midterm yan, midterm election. Okay, tapos naging ano po yan, naging Chief PNP na talaga siya, hindi na siya OIC ng January 20 hanggang September 2, 2020. So more or less, parang ano lang, no? Wala pang isang taon na naging Chief PNP ito, si Gamboa, no? Ang susunod po dyan ay si Camilo Pancratius Cascolan, no? Naging ano po yan, naging Chief PNP September 2 to November 10, 2020. Pagkatapos po niyan ay naging ano po yan, naging ah, Bukor chief din po yan eh, si Camilo Pancratius Cascolan. Kaya lang ano na po to, patay na po ito, si Camilo, no? Namatay po ito. Hindi ko po alam, bigla po namatay ito eh, no? So, something like that, no? Okay, to susunod po diyan ay si ano po, Debold Sinas. Ito si Debold Sinas, ano to eh, no? Parang malaki katawan nito eh, no? November 10, 2020 hanggang May 8, 2021. No, tapos susunod po diyan ay si Guillermo Lorenzo Eleazar, no? Si May 8, 2020 2021 hanggang November 13, 2021. Ito, kung matatandaan niyo po, si Eleazar ay naging ano po yan, naging anong tawag dun? Naging ay tumakbo po bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo po yan, no? Hindi po katandem ng ano to ha, hindi po katandem ng anong tawag dun? Hindi po katandem ng PDP laban, no? Wala po siya doon. Ngunit natalo po no 2022. Yan. Si Guillermo Lorenzo Eleazar. Okay? Nag-file po yan ng ano niya, nung panahon na ano, no? Tapos sa susunod po diyan, November 13, 2021 hanggang May 8, 2022. Ay, naku, malapit na sa eleksyon, no? Si Junardo Carlos. Yan, si Carlos. Okay? Now, si ano, since ano po, no? Si Vicente Danao, naging OIC na yan mula May 8 hanggang August 1, 2022. Syempre, inaasahan ni Danao na maging ano po yan, na maging ah, ah, magiging chief PNP siya, no? Pero hindi po nangyari yon, no? So, hanggang OIC lang po si Danao. Pero alam ko, very loyal din ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. Susunod sa kanya, after si Marcos na yon, no? Si Azurin, si Acorda, si Peralta, OIC, tapos ngayon, si Markville, no? Si Peralta, isang araw lang naging OIC, di ba? Okay, anyhow, no? Anyhow, ay anong sabi ni ano? Oo, sabi ni Trillanes, yung mga investigators daw from ICC, no? Talagang nag-reach out na doon sa 50 active, no, and retired officials. Hindi ano lang to, nagtatanong lang sa kanila. No? So based on highly credible information, yung the ICC investigators have already directly communicated with 50, madami-dami din yun, ha? This means that if they do not immediately signify their intention to cooperate with investigators, their status will be elevated to being suspects. Oo, talaga. Magsususpect na agad sila, no? Doon sa mga hindi makikipag-cooperate. So, tutulong o makukulong. Mamili kayo, mga generals ni Duterte. No? So, anong ibig sabihin nun? Pag ito kayo nakasuhan ng ICC, no, would result to travel restrictions, especially kung ikaw ay retired na, no? Ay, nako, imbes na na-enjoy mo ang iyong retirement pay ay wala na, no? Talagang ano na, no? So their status would be elevated to being suspects, yun, travel restrictions na, and then would eventually arrest via Interpol. So yung Duterte daw is accused of committing crimes against
humanity in connection with the brutal tingin ko, tahimik naman ang bansa nun, 'no? Anyway, siyempre nakakaano din dun sa mga pamilya, nawalan sila ng mga mahal sa buhay, imbes na pinapa-rehab or pinapakulong na lang. Pero alam niyo po ba 'pag pinakulong ka, parang gano'n din 'no, baka mamatay ka din dun sa kulungan, 'no? Yun po. Okay, so yun po ang sabi ni ano, ayun po sabi ni, Trillanes, okay, sige. Kung naniniwala po ba kayo na talagang nag, communicate na ang ICC sa mga, generals na 'yan, ay talagang magsabi lang po kayo diyan, mag-comment lang po. Guys, kung umabot ka dito 'no, kung umabot ka dito, mag-subscribe kayo sa ating channel, #walkwithlove. Dumadami na po tayo. Maraming salamat po. Ang goal po natin ay 100,000 subscribers po. Salamat po ng marami.